Parating na ang mga bida sa Chrysanthemum Island kung saan magaganap ang susunod na contest ni May. Gustong ayusin ni Ash ang problema ni Sceptile, kaya pinagamit niya ito ng bullet seed, ngunit pumalpak ito. Habang hinihikayat ni Ash si Sceptile na magsumikap pa, dumating si Drew at sinabing dapat tignan ni Ash ang sitwasyon mula sa pananaw ni Sceptile, dahil lalo lamang niyang pinalalala ang sitwasyon sa pagbibigay ng karagdagang stress kay Sceptile. Naalala ni May ang tungkol sa natanggap niyang sulat at tinanong si Drew tungkol dito, habang nangangakong tatalunin niya ito sa contest. Sinabi ni Drew na hindi siya ang nagpadala ng sulat at ang pagpapadala ng mga ganoong bagay ay hindi niya estilo, na nagdulot ng pagdududa kina Ash at sa kanyang mga kaibigan, na naging dahilan pa ng pamumula nito na napansin naman ni Pikachu. Idinagdag pa ni Drew na wala siyang planong sumali sa contest dahil napakarami na niyang sinalihang contest kaya pagod na ang kanyang mga Pokemon, kaya naroon lang siya sa isla upang magpahinga. Dahil dito ay napaisip si May, kung hindi si Drew ang nagpadala ng sulat, sino? Nagplano si Jessie na sumali sa contest, kasama si Mime Jr. Sinabi niya na kailangan ng kagandahan para manalo sa contest na ito. Pinalabas ni May sina Combusken at Munchlax para mag-practice para sa contest. Gumamit si Munchlax ng Focus Punch at iniwasan ito ni Combusken, kaya napunta ang atake sa isang batang babae. Sa kabutihang palad, nakaiwas ang babae at bumao naman si Munchlax sa buhangin. Ligtas ang babae at hinugot ni na Ash, Max at Brock si Munchlax mula sa buhangin. Sinabi ng babae na napanood niya ang nakaraang contest na sinalihan ni May, at siya ang nagpadala ng sulat kay May upang makilala ito. Nagpakilala ang babae bilang Brianna at akmang bibigyan ng rosas si May, ngunit kinain ni Munchlax ang rosas. Sinabi ni May na inakala niyang si Drew ang nagpadala ng sulat sa kanya, na ikinatuwa ni Brianna dahil kilala niya ito. Lumapit sina May at Brianna kay Drew. Ipinakilala ni May si Brianna kay Drew at sinabi rito na naging coordinator si Brianna matapos mapanood ang mga pagtatanghal nito. Natuwa si Drew nang marinig yun at nagpaalam na. Humarap si Brianna kay May at sinabing tatalunin niya ito sa contest. Sinabi ni Brianna kay May na may respeto si Drew sa kanya at kapag naging top coordinator siya, rerespetuhin din siya ni Drew, at bilang simula, tatalunin niya si May. Nabigla si May sa mga salitang ito. Kalaunan, nagsimula na ang contest. Nauna si Jessie kasama si Mime Jr. at sabay silang sumayaw. Kalaunan, pumasok na si May at inilabas si Munchlax. Nagsimula si Munchlax gamit ang Solar Beam na ikinabilib ni Ash dahil mabilis nitong nagamit ang atake, kaya ipinaliwanag ni Brock na dahil ito sa malakas na pagsikat ng araw. Gumamit si Munchlax ng metronome na naging rest, kaya nakatulog ito. Dahil inasahan na ni May na maaaring mangyari yon, inihagis niya ang pink surprise, kaya nagising si Munchlax at kinain ito, na sinundan ng Focus Punch upang ligtas na makalapag sa lupa. Ang susunod na coordinator ay si Brianna. Inilabas niya si Surskit na binalot ng yelo ang buong field gamit ang Ice Beam. Nagpadulas si Surskit gamit ang agility at tumalon, pagkatapos ay umikot-ikot na nagpatunay sa husay nito. Pinuri ni May ang husay ni Brianna. Hindi naniniwala si Brianna na makakapasa siya sa susunod na round, ngunit binigyan siya ni May ng kumpiyansa na makakapasok siya. Pagkatapos ng napakaraming pagtatanghal, ipinakita sa screen ang mga susunod na coordinator na nakapasok sa susunod na round. Kabilang sa kanila sina Jessie, Brianna, at May. Nagtanong si Max kay Drew kung ano ang masasabi niya kay May, kaya sumagot si Drew na dapat gamitin ni May si Munchlax, ngunit nadismaya nang sabihin ni Brock na nabanggit ni May na gagamitin ito si Combusken. Ipinakita sa screen ang mga labanan sa contest, makakalaban ni May si Jessie sa susunod na round. Nasasabik na si May na ipakita kay Drew kung ano ang mga kaya niyang gawin. Sinabi sa kanya ni Brianna na nagpapakita siya ng labis na damdamin para kay Drew, na nilinaw naman ni May na sila ay magkaribal lang. Inakusahan ni Brianna si May na may gusto kay Drew, na ikinamula lamang ni May. Narinig ni Jessie sina May at Brianna at hiniling na sana ay pareho silang manalo para mapanood niya silang maglaban sa susunod na round, ngunit ipinaalala sa kanya ni May na siya ang makakalaban niya. Inilabas ni May si Combusken at kay Jessie naman ay si Mime Jr. Nagsimula si Combusken gamit ang Fire Spin, ngunit umiwas si Mime Jr. at gumamit ng Mimic para kopyahin ang atake at ginamit ito kay Combusken. Sumugod si Combusken gamit ang Quick Attack na nakasakit kay Mime Jr. Gayunpaman, pumunta si Mime Jr. sa likuran ni Combusken at kiniliti ito. Gumamit si Mime Jr. ng Fire Spin para atakihin si Combusken, pero hindi ito ininda ni Combusken dahil Fire type ito. Tinalo ni Combusken si Mime Jr. gamit ang Sky Uppercut na labis na nakatakot kay James. Lumapit si Jessie kay May at sinabing hindi pa natatapos ang laban dahil panahon lang ang makakapagsabi kung sino ang tunay na panalo. Ginamit ni May si Combusken at si Brianna naman ay ang kanyang V-Bravo laban sa kani-kanilang mga kalaban. Silang dalawa ang natira na maglalaban sa finals.
Gaya ng dati, inilabas ni May si Kambuskan at kay Brianna naman ay si Vibrava. Nagsimula si Kambuskan gamit ang quick attack, ngunit kinansela ni Vibrava ang atake gamit ang Screech. Gumamit si Kambuskan ng Fire Spin para atakihin si Vibrava. Gumamit si Vibrava ng Dragon Breath para kontrahin ang Fire Spin at sinundan ito ng Sand Tomb upang pigilang makagalaw si Kambuskan. Nagutos si May na gumamit ng Sky Uppercut ngunit hindi makaatake si Kambuskan. Sinabihan ito ni May na piliting makawala at biglang nagsimulang lumiwanag si Kambuskan. Nakawala si Kambuskan at napagtanto ni May na gumamit ito ng Mega Kick. Gumamit si Vibrava ng Dragon Breath upang atakihin si Kambuskan. Sumugod si Kambuskan gamit ang Sky Uppercut ngunit sumablay kaya gumamit si Vibrava ng Sand Tomb. Gayunpaman, pinalaya ni Kambuskan ang sarili nito gamit ang Mega Kick at tinalo si Vibrava. Kaya, nanalo si May sa contest. Ibinigay kay May ang Chrysanthemum Ribbon. Kalaunan, sinabi ni Brianna na alam na niya ngayon kung bakit nirerespeto ni Drew si May, at nangakong kapag nanalo siya ng ribbon, sasabihin na niya kay Drew ang kanyang nararamdaman. Lumapit sina Ash, Brock, Max at Drew upang batiin si May. Tinanong ni May kung ano na ngayon ang tingin sa kanya ni Drew, kaya sinabi nito na maswerte siyang natutunan ni Kambuskan ang Mega Kick. Humarap si Drew kay Brianna at sinabing mag-e-evolve din ang Vibrava nito sa pagiging Flygon paglipas ng panahon at nirerespeto niya ang husay ni Brianna. Sinabi ni Drew kay May na 2 ribbon na lang ang kailangan nito. Tinanong siya ni May kung ilan na ang mayroon siya, ngunit hindi niya sinagot ang tanong at naglakad na palayo. Nasasabik na sina Ash at Pikachu para sa Battle Palace. Kalaunan, nasa dalampasigan si Jessie kasama si Mime Jr. upang damahin ang simoy ng hangin. Nakita siya nina James, Meowth, at Wobbuffet na tila hindi makapaniwalang magkasama sila ni Mime Jr. Nakarating na ang mga bida sa Metallica Island. Tinipon ni Ash ang kanyang mga Pokemon, habang sinasanay naman ni May ang kanyang Eevee na gumamit ng Shadow Ball. Pinakain ni Brock ang kanyang Bonsly at pinanood naman ni Max ang kanilang pagsasanay. Sinabi ni Max kay Brock na gagamitin ni May si Eevee sa susunod nitong contest. Binasag ni Donphan ng isang bato, gumamit si Corphish ng Bubble Beam upang sirain ang mga natitirang bato, at nag-quick attack naman si Swellow. Akmang gagamit ng Bullet Seed si Sceptile, ngunit pumalpak ito. Pagod na si Sceptile, habang sinabi naman ni Brock na kailangan ng gumaling agad ng puso nito. Sinubukan ng mga Pokemon ni Ash na kausapin si Sceptile, at sinabi ni Ash dito na makakatulong sa kanya ang pagpapahinga sa Pokemon Center, ngunit tumakbo palayo si Sceptile dahil nabanggit ni Ash ang Pokemon Center, at hinabol siya ni Ash. Napagtanto ni na May, Max, at Brock na nadidismaya pa rin si Sceptile dahil sa pagpalpak ng mga atake nito at sawi pa rin ang puso nito mula sa insidente kina Tropius at Meganium. Tumakbo si Sceptile ng mabilis, labis pa ring nasasaktan ang puso, na hinihiling sanang nakuha nito ang puso ng Meganium ni Nurse Joy at hinihiling din na sana ay hindi na lang ito na in love sa Meganium ni Nurse Joy, at iniuntog ang ulo nito sa isang puno. Dumating si Ash at sinubukang tulungan ito. Bigla na lang may naramdaman sina Sceptile at Pikachu. Isang malaking kawan ng mga Beedrill ang dumating at umatake. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt na kumuryente sa lahat ng Beedrill, ngunit mas marami pang Beedrill ang dumating. Dahil wala na silang magawa, tumakbo palayo sina Ash, Sceptile, at Pikachu. Tumakbo sila hanggang sa makarating sila sa isang ilog na malakas ang agos. Dumating ang mga Beedrill at pinrotektahan ni Sceptile sina Ash mula rito, kaya labis itong nasugatan. Ibabalik sana ni Ash sa Pokeball si Sceptile, ngunit nabunggo siya ni Sceptile, kaya nabitawan niya ang Pokeball at nahulog silang tatlo sa ilog. Kumapit si Ash sa isang bato at hinawakan si Sceptile, ngunit si Pikachu ay tuluyang inanod pababa ng ilog. Tinawag ni Ash si Pikachu at narinig siya ng Team Rocket. Nagtago sa isang kahon ng Team Rocket para hindi sila magawang atakihin ng mga Beedrill. Gayunpaman, nagawang butasin ng mga Beedrill ang kahon, kaya tumakbo na lang palayo ang Team Rocket. Sa Pokemon Center, nag-aalala ang mga bida dahil hindi pa rin bumabalik sina Pikachu at Ash. Binati sila ni Scott na nagtaka kung nasaan sina Ash at Pikachu. Nang sabihin ng mga bida na tumakbo sina Ash at Pikachu sa gubat para kunin si Sceptile, sinabi ni Scott na malaking problema ito dahil sa ganitong panahon ng taon ay nag-e-evolve ang mga kakuna sa Metallica Island at mahigpit itong binabantayan ng mga Beedrill, kaya inaatake ng mga Beedrill ang sinumang pumapasok sa kanilang pugad. Naisip ni Scott na baka inatake sila at kumuha ng ilang gamit na magagamit nila sa paghahanap. Binuhat ni Ash si Sceptile para hanapin si Pikachu. Nanghihina si Sceptile, kaya nagpa siya si Ash na magpahinga muna dahil nagtitiwala siyang magiging ayos lang si Pikachu kahit mag-isa lang ito. Hinanap ni na Scott, May, Max, at Brock si Ash. Binigyan sila ni Scott ng repellent laban sa mga Beedrill bilang proteksyon. Nakakita si Bonsly ng isang Pokeball at nakilala ito ng mga bida bilang pag-aari ni Ash.
Napagtanto rin nilang nahulog si Ash sa ilog kaya sinundan nila ang ilog. Sumapit ang gabi, kumain si Sceptile ng ilang berry, at gumaan ang pakiramdam nito. Nagmungkahi si Ash na matulog na sila at nagdasal na sana ay nasa maayos na kalagayan si Pikachu. Gumahon si Pikachu mula sa ilog at pagod na ito bago tuluyang bumagsak sa lupa. Dumating ang isang Venusaur na may buhat na isang matandang lalaki. Naglakad-lakad ang mga bida upang hanapin si Ash at nakakita sila ng usok. Kasalukuyang pinapainom ng matandang lalaki si Pikachu ng ginawa nitong gamot nang dumating ang mga bida. Sinabi ng matandang lalaki na magiging maayos din si Pikachu at binati si Scott. Ipinakilala ni Scott sa kanila ang matandang lalaki na kilala bilang Spencer, ang Palace Maven, isang frontier brain. Tinanong ng mga bida si Spencer kung nakita nito si Ash, ngunit sinabi nitong hindi. Nagkasundo ang mga bida na hanapin si Ash, ngunit tumunog ang kanilang tiyan sa gutom, kaya binigyan sila ni Venusaur ng ilang prutas. Sinabi ni Spencer sa kanila na kumain muna sila at maghintay hanggang sa makatulog ang mga Beedrill. Nagsasalita si Ash habang natutulog na magiging maayos din ang lahat. Narinig ito ni Sceptile na natuwa at natulog na rin. Sinabi ng mga bida kay Spencer ang tungkol sa problema ni Sceptile. Narinig sila ng Team Rocket at nagplanong kunin si Pikachu dahil iniisip nilang magandang samantalahin ang pagkakataon na ito habang mahina pa sina Pikachu at Sceptile. Nasiyahan ang mga bida sa pagkain. Sinabi ni Spencer sa kanila na ginagawa nila ang lahat ng naaayon sa kalikasan. Sinabi niya na namumuhay siya sa paraan na natural at kasama ang mga Pokemon. Nagising si Pikachu at bumalik na ang lakas nito, kaya nagpasya na silang lahat na hanapin si Ash. Kinabukasan, binuhat ni Ash si Sceptile at sumigaw upang hanapin si Pikachu. Pareho silang nadapa at nasugatan ang tuhod ni Ash. Tumayo silang dalawa at ipinagpatuloy ang pagpunta sa Pokemon Center. Nakakita sila ng maraming kakuna, ngunit wala silang nakitang mga Beedrill. Tumuloy sila sa pagdaan at di nagtagal ay dumating ang mga Beedrill. Nakakita sila ng sikat ng araw at nagtungo rito, ngunit isa lamang pala itong dead end. Kumuha ng patpat si Ash upang protektahan si Sceptile at ang kanyang sarili. Bagaman nagtagumpay siya, nasaktan siya ng isa sa mga Beedrill. Pinrotektahan ni Sceptile si Ash at akmang gagamit ng Bullet Seed, ngunit pumalpak ito. Bago pa man masaktan ng mga Beedrill si Sceptile, may umatake ng Thunderbolt na nagpatigil sa mga Beedrill at nakita nilang dumating na pala ang kanilang mga kasama. Aatake sana ulit ang mga Beedrill, ngunit napatigil ang mga ito nang pakalmahin sila ng Venusaur gamit ang amoy nito. Binati ni Ash si Scott at umalis ang mga Beedrill matapos itong pakiusapan ni Spencer na umalis. Nagpasalamat si Ash kay Spencer, ngunit biglang kinuha ng Team Rocket sina Pikachu at Sceptile. Gumamit si Pikachu ng Thunderbolt, ngunit hindi tinatabla ng kuryente ang kagamitang pumulupot sa kanya. Tumakbo si Ash sa pinakamalapit na troso at tumalon papunta sa balon. Iwinasiwas ni Meowth ang kagamitan para subukang ilaglag ang paslit. Inilabas ni Jessie si Dustox na gumamit ng Poison Sting kay Ash. Nangako si Ash na ililigtas niya sina Pikachu at Sceptile. Tinakaw ni Dustox si Ash, kaya ito nahulog pababa. Nagalit si Sceptile at matagumpay na gumamit ng Leaf Blade para sirain ang mga robot na kamay, pagkatapos ay gumamit ng Quick Attack upang kunin si Ash sa ere at Bullet Seed upang ligtas na makalapag. Natuwa si Ash, ngunit tuluyan ang bumagsak si Sceptile dahil sa mga sugat nito. Inilabas ni Spencer si Chansey na pinagaling si Sceptile gamit ang Healing Bell. Hindi bumilib ang Team Rocket at sa halip ay nagalit. Sinabi ni Spencer sa Team Rocket na nakabawi na ng lakas si Sceptile at sila ay nasa natural na teritoryo nito, ang kagubatan. Inutusan pa rin ng Team Rocket si Dustox na mag-tackle at si Cacnea na gumamit ng Needle Arm, kaya gumamit si Sceptile ng Leaf Blade para pabagsakin ang mga ito. Pinatalsik ni Sceptile ang Team Rocket palayo gamit ang Bullet Seed. Sa Pokemon Center, nagpasalamat si Ash kay Spencer sa pagligtas ng kanyang buhay. Sinabi ni Spencer na ang pagliligtas sa iba ay isang natural na gawain. Sinabi ni Scott kay Spencer na may gustong itanong sa kanya si Ash, ngunit bago yun ay pinayuhan muna ni Scott si Ash na magpahinga, bago ang anumang pakikipaglaban. Hinamon ni Ash si Spencer sa isang laban, at pumayag naman si Spencer sa kanyang hamon.